Sa isla ng Libucan Gote sa Western Samar, kulang na kulang ang mga elementary teacher. Kaya sabay-sabay na tinuturuan ng mga guro ang 3 grade levels sa isang klase. Ang mga estudyante naman araw-araw na sinusuong ang panganib ng pagtawid sa dagat para lang makapasok sa eskwelahan. May exclusive report si Jiggy Manikan. Kakaibang sitwasyon ng mga batang naninirahan sa isla ng Libucan Gote sa Western Samar. Dahil sa kakulangan ng mga guro, sabay-sabay na tinuturuan ng tig-isang teacher ang grade 1, 2 at 3 at 4, 5, 6. Ang teacher palipat-lipat sa tuwing bibigyan ng seatwork ang bawat gradong nasa kanyang tapat. Kung ang mga teacher nagtitiis sa pagod at hirap ng pagtuturo sa kanyang 3-in-1 class, ang mga bata nagtitiis sa ingay at kawalan ng konsentrasyon. Pero para makapag-high school, kailangang tumawid araw-araw ng batang si Francis sa Oeste National High School sa katapat na isla sakay ng kanyang bangka. Dahil sa lakas ng current, 2 beses na raw siyang tumaob sa kanyang bangka dati. Tama ako. Tama. Sumama ako sa kanyang pagtawid, kasamang cameraman kong si Germs and Donna. Bakit pa ganun? Ano bang pinapangarap mo? Ang maging guro. Dito sa lugar nyo? Oo. Para Magdagdagan ng teacher. Nasa kalagitnaan na kami ng pagtawid nang biglang tumaglid ang sinasakyan naming bangka. Hindi naman masyad. Sir, dito sir! okay ka lang, yan. Lalapit ko. Iwa ka mo, ha? Oo. Okay ka lang? Okay ka lang? Okay. Nung tumagilid na siya, ang naisip ko kagad yung umigtad eh. Kasi sabay taas nung camera ginawa ko, naisip ko kagad yung camera, mabasa. Yung nangyari kanina, pang ilang beses mo nang naranasan yun? Pantatlo. Pang-3 yung kanina. Oo. Natakot ka ba kanina doon sa pagtagilid ng bangka natin? Oo. Sa uli, naihatid namin sa kanyang klase ng matiwasay si Francis, ang isa sa mga bata sa Pilipinas na nagbubuhis ng buhay para lamang makapag-aral. Jiggy Manika, GMA News.